Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the High Priestess. I feel like ang nasisense ko na energy mo, you feel something here na kailangan mo pakinggan yung inner self mo, yung inner voice mo. Sometimes yung gabay mo, ang Diyos Ama nagbibigay sa'yo ng magandang idea na makakatulong doon sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Or you feel something na mas lumalakas yung intuition mo, or you're keeping a secret na alam mong mahalaga yon na ikaw muna yung makaalam at itago muna sa ngayon dahil iyon yung kailangan. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na itong tao na to, nakikita niya nandun yung pag-grow ng kanyang financial, nagiging stable yung income or yung trabaho. Some of you, you're thinking about to build a business or nagiging maganda yung takbo ng business. Lalo kang nagsusumikap and lahat naman ng hard work mo, magpipaid off yan bandang huli. May mga gusto ka nang kalimutan sa nakaraan at harapin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Some of you, unti-unti ka nang naghihil sa mga nangyari sa nakaraan. Andun yung pagmamahal sa isa't isa or pagmamahal sa sarili na binibigay mo, pinupunuan mo. May mga desisyon kang pinag-iisipan ngayon ng maigi or nararamdaman mong nandun ka sa isang sitwasyon na na-stuck ka at hindi ka makaalis, hindi ka makagalaw. Gusto mo man umalis dun sa isang sitwasyon pero nahihirapan ka dahil nararamdaman mo na doon ka sa isang stuck na sitwasyon. Very emotional yung mga nangyari sa nakaraan and nararamdaman mong kailangan muna ngayon na kalimutan yon, iwanan yon, at gawin ko ano yung mas mahalaga ngayon sa buhay mo. May tao na gustong iparamdam yung pagmamahal sa'yo. Some of you, pinapakita mo yung pagmamahal mo doon sa mga mahal mo sa buhay. Binibigay mo at pinupunuan mo yung pagmamahal na kaya mo para doon sa mga taong mahal mo. Iniisip mo na buuin yung mga pangarap mo. Some of you may mga inaayos ka, pwedeng sa loob ng tahanan or sa financial mo, pinagsusumikapan mong mabuti para maiayos yung magandang kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Some of you nandun yung darating na collaboration or pagtutulungan sa trabaho. Clarify natin ang King of Pentacles. Queen of Pentacles and the Emperor. Iisip mo na kailan kaya darating yung panahon na lahat ng mga ginawa mo babalik din sa'yo. And you're controlling your feelings, your thoughts, your emotion. Ayaw mong ipakita na mahina ka or nagdaramdam ka dun sa mga nangyayari. Kasi nararamdaman mong walang bumabalik dun sa mga ginagawa mo. Some of you, itong tao na to, iniisip niyang maglaan ng panahon, oras, pero feeling niya kailangan niya muna ngayon na bigyan ng time yung sarili niya para makapag-isip-isip at gawin ko ano yung
mas makakabuti para sa kinabukasan or sa financial na mapalago ito. Yung hanap buhay, yung business. Iniisip niya lahat naman ng pagsusumikap niya para din yun sa mga mahal niya sa buhay. Clarify natin ang Six of Swords. Two of Pentacles and the Moon. Urong-sulong ka dun sa mga desisyon mo. And pinag-isipan mo mabuti kung ano yung tamang gawin. Kasi kung babalikan mo pa yung mga nangyari sa nakaraan, hindi ka tuluyang mag-heal doon sa mga nangyari at lalo ka lang masasaktan. Kaya iniisip mo na kailangan muna na balansehin at ayusin kung ano yung kailangan ngayon sa buhay mo. Clarify natin the Hangman. Knight of Cups and Seven of Cups. May mga opportunity na pumapasok sa buhay mo. Some of you may tao na darating sa buhay mo pero magulo pa yung isipan mo. Hindi ka pa handa na harapin tong tao na to or pumasok sa bagong relasyon. Some of you, nararamdaman mo nandun ka sa isang stuck na situation at gusto mong ialis yung sarili mo doon pero magulo pa yung isipan mo. Clarify natin ang Knight of Cups. The Fool and Page of Pentacles. May bago kang journey na haharapin or tatahakin. And pinaplano mo kung ano yung magandang gawin para mapalago yung financial mo or mapaganda yung career mo. Some of you may tao na gusto niyang magsimula uli, ipakita kung ano yung makakaya niya o yung nararamdaman niya. Iniisip niya na mag-move pero hindi pa siya ganun kahanda na harapin lahat. Clarify natin ang Eight of Pentacles, Queen of Cups and the Tower. Nag-uumapaw yung pagmamahal mo or yung kagustuhan mo na mapalago yung pera mo, yung financial mo, na mapaganda yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay at higit sa lahat na makapag-ipon ka. Nagkaroon ng hindi magandang nangyari sa nakaraan, pero nagtapos na yon, ngayon may papasok na pagsisimula sa buhay mo. Clarify natin ang The Lovers. Seven of Swords and Nine of Wands. May mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan na hindi maganda. Nagkaroon doon ng pagsisinungaling or cheating. Some of you, nagkaroon ng running away dito or someone is running away. Some of you, meron kang gustong subukan dito. And natuto ka na, ilang beses ka nang nadapa, nasaktan. Kaya naglagay ka na ng wall sa puso mo na kung meron mang darating na bago sa buhay mo, na mamahalin mo, you feel guarded na. Hindi ka na basta-basta magpapaloko. Clarify natin ang Eight of Cups, Six of Cups and Eight of Pentacles. Someone is thinking about to back to your life or gusto niyang bumalik sa buhay mo, itong past person mo. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para bumalik or maging maayos yung sitwasyon. Some of you, andun yung pagsusumikap mo para maibigay mo lahat ng pangangailangan ng mahal mo sa buhay. And isa yun sa talagang gusto mong unahin at bigyan ng importansya dahil alam mong maging mas masaya ka doon. Alam mo na mahal mo yung mga tao na tutulungan mo. Clarify natin ang Three of Pentacles, Death and the Empress.
May darating dito na pagbabago sa buhay mo. And andun yung may mga pangarap ka na gusto mong buuin at ayusin para sa kinabukasan mo. Kasi iniisip mo yung future mo, yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Yung alam mong magiging maayos yung buhay mo in the future. Kasi nandun yung pagsusumikap mo palagi sa mga ginagawa mo, binibigay mo yung makakaya mo, and lahat naman ng pagsusumikap mo at the end, ikaw rin naman yung aani ng mga pagsusumikap mo. And unti-unting magkakaroon ng pagbabago doon. Dahil kung ano yung mga ginawa mo, kung ano yung tinanim mo, ikaw din yung aani nun. Basta palagi mo lang gawin na ibigay kung ano yung best mo. Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and lift you to a higher place of peace and compassion. Ang mensahe ng iyong gabay na lahat ng mga sitwasyon na pumapasok sa buhay mo, binibigay ng Diyos yung opportunity na mag-heal ka doon sa mga nangyari sa nakaraan na hindi maganda, na nasaktan ka, at ialis mo yung sarili mo doon sa mga hindi maganda na nararamdaman mo or yung mga negative pattern na nangyayari sa buhay mo. Basta isipin mo lang palagi na ang Diyos nagmamahal sa'yo, nandyan lang siya, pinagmamasdan ka, and kung meron kang pinagdadaanan na feeling mo nahihirapan ka na, magdasal ka lang palagi para mabigyan ka ng Diyos ng tamang idea, ng tamang desisyon na makakatulong sa mga dumarating na suliranin sa buhay mo. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo para makaalis dun sa mga nangyayari at pagsubok sa buhay mo. And huwag kang basta susuko, gawin mo lang yung best mo para magtagumpay sa buhay. At itong yung reading, Scorpio, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.